ko. And of course, isa rin sa mga rason kung bakit palago ng palago ang RDR, our Head of Sales, Miss Maru De Careza. Thank you. And of course, siya rin po ang talaga naman kasama ni Boss RDR simulat sa pool. Ang tao, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo at napakarami na nating natulungan. Once again, let us welcome the one and the only Miss Wendy Antonio. And of course, tawagin na po muli natin on stage, Boss RDR! Right now, we'll be handing them over the mic, and also our media can ask questions. Even the public can also ask questions, our business owners and all our guests. Take it away. Go ahead from Net25. Yung mic. Yeah. Hello, hello. Kay Sir RDR po, congratulations po on seeing your story, so great po. Ngayon po, yun pong nakita kasi namin, that's the new medium of advertisement na I think. And sa tingin niyo po, this is ito na po ba yung papalit ngayon sa sa industriya po ng advertisement? Actually, karagdagan siya, hindi siya papalit. So, meron pa rin naman nanonood sa mainstream at meron pa rin naman gumagawa talaga ng mga commercial. It's just that ang RDR Business Solutions kasi is focus on storytelling. Even RDR Talks, RDR Stories, RDR Films, Vlog, more on storytelling tayo. Kasi yan ang algorithm na pinapanood ng tao sa social media. And that's the reason why nakakapag-convert kami ng sales sa mga business owners because sa kwento ng buhay nila, nai-inspire sila, and at the same time, nagiging aspirational din sila. So parang gusto nilang mag-engage dun sa mga business owners na mga ini-interview namin. What's the kumbaga, paano po yung sistema of doing that kind of advertisement? Meron din naman pong kumbaga may touch din po ng human being kasi mostly ang siguro more than 50% is artificial intelligence. Sa palagay niyo yung field, ilang percent ang artificial intelligence? 95. And anyone from the media? 95. That's 99%. Yeah. Isang scene lang yung tao doon, yung kinakausap ko yung sarili ko. That's it. Everything else is made through AI, artificial intelligence. So you were asking na paano namin binuo. First off, of course, expertise talaga namin is storytelling. And that's the reason why kapag nag-prompt kami doon sa mga artificial intelligence na in-acquire namin, is talagang almost accurate na mapapanood ninyo na parang totoo na siya. So actually this is just our kumbaga version 1.0 to. Yung version 2.0 may mga binili kaming mga assets na panggawa ng film. Ang artificial intelligence po para sa inyong kalaman mahal. Ang per scene po na yun hindi po siya hindi siya only. Per scene po yan pinaprompt namin at iba't ibang artificial intelligence po ang ginagamit po namin dyan. So ganun po siya binuo. Last question na lang po. Sir, this is kumbaga, sa kabuuan po kasi, sa future po ng cinema and the television industry, sa tingin niyo po it's kumbaga trend po to lessen the human being, threat po ba siya ito na po ba ang papalit sa mga manggagawa? Maraming mawawala, unfortunately marami talaga mawawala ng trabaho because of artificial intelligence. Pero hindi talaga sila totally mawawala ng trabaho, maiiba lang sila ng trabaho para doon sa mga kayang mag-adapt. Kasi we have no choice. Even in medical field, may artificial intelligence and may robotics na rin. In engineering, meron na rin. In all of the industry, you can actually utilize AI. And actually, as of now, alam naman natin that there is war and there is artificial intelligence using by other countries in this war. So,
sa lahat ng bagay magagamit ang artificial intelligence. So it's either you use it, you utilize it, or it's either na ma-left behind ka sa technology na to. Before dati, ang internet tinitingnan nila na parang parang tools lang. Ngayon, mas marami nang nanonood sa social media kaysa sa mainstream. So, ganyan din ang mangyayari. So, really, for us to be relevant, we really have to adapt. Adaptability po talaga ang susi ngayon. Sa lahat ng mga nanonood ng video na to, makakapanood dito sa mainstream, lahat ng mga tao, especially in BPO industry, 2 years ago, sinabi ko na to, marami hong mawawalan ng trabaho because of artificial intelligence. Now, in other countries, AI na yung sumasagot ng tawag, AI na rin yung nagko-call back sa mga client. And that's happening right now. Sir, last na lang po. Yung mga artista po tsaka mga models, sa tingin niyo po, There are in other country, si Kami, I don't know if you're familiar with him. Siya po yung parang meme na hindi nagsasalita na egoy. Binili po yung face niya for about, kung hindi ako nagkakamali, $900 million. Just to create AI around that face, no? So sa mga celebrities, really, at ito na rin yung inuumpisahan namin, we can actually onboard you and create commercials, films, advertisements using AI na hindi mo na kailangan magtrabaho. Pero dahil wala pa tayong batas ngayon dito sa Pilipinas, marami nang gumagawa niyan na kahit ako yung mukha ko ginagamit nila, ini-AI nila. So ako, isa sa mga gusto kong ma-question sa mga lawmakers natin na gumawa na ng batas para at least yung mga artista natin, mga celebrities and all, hindi sila ma-abuse. Kasi po pwedeng gumawa ng resemblance halimbawa ng mukha ko, tapos pagalawin nila sa AI, total resemblance lang naman yun, pwede nila itong abusuhin at ang tingin ng publiko doon, akala nila ako. So, sa palagay ko, kailangan na magkaroon ng batas tungkol dito. Kasi sa abroad, binibili na yung mga faces nila eh. Tapos binabayaran ito as talent. Tapos may agency po na kumahawak dito. Salamat po. Thank you so much. For those who will be asking po, kindly state your name and your media outlet. Thank you. Sir Bobby is next. Good afternoon po. Sir RDR, okay, you mentioned about kanina na yung AI na nga paunti-unti na siyang nag-evolve or inaano yung community natin na naapektuhan na. But then where do you think yung tao should start para ma-appreciate talaga yung AI? Because yun nga, na-mention rin kanina na sa umpisa ang dami nakaka-peke siya minsan na akala nila ikaw talaga yun pero hindi naman pala. So, where do we start para talagang ma-appreciate itong AI? Yeah, actually, it's all about storytelling. So, yung ginawa namin, na-appreciate nyo ba siya, guys? Yes. Na-entertain ba kayo? Yes. So, that's the way for the people to appreciate and actually know the real value of artificial intelligence. Kasi yung iba, ginagamit nila sa ops. Yes. Sir, Mm. diba? So, yung ganun kasi, gumagawa ng mga skits, ginagamit nila sa ibang mga bagay, it is misuse of artificial intelligence. But, kaya I'm calling out sa lahat ng mga nagpa-prompt, mga gumagamit ng artificial intelligence, you can actually utilize that to educate our kababayan, to create entertainment, in several other positive things that you can actually use AI. So, pero wala naman tayong magagawa, gagamitin talaga ng iba eh. So, Yes. tanggap na ng tao eh. Ngayon, actually, hindi mo na ma-distinguish what is real and what is not. Yun nga sir, marami sa when you watch your cellphone, ang dami ng mga fake na images and na video na akala mo I don't know if you would, recall it guys, yung akala nila may papalabas na film si Brad Pitt tsaka si Tom Cruise. O, gawa po yan sa Seedance AI. So, hindi pa siya available dito sa Philippines, but once na maging available siya dito, automatically meron na kami noon kasi nauuna talaga kami sa mga ganyan. So, yun, hindi mo na talaga ma-distinguish.
So, Like actually may isang video na fake na nag-viral na yung Titanic. yeah. Si Nagkaroon ng sino ibang scene. sino parang may sequel din pala, yun na AI na pala yung Yeah. So how do you plan to promote AI, no? Like do you plan to go to schools or hold seminars? Parang Yeah, actually, we're just going to create films content to educate yung mga kababayan natin what is AI and what is not. Kasi kami, de-declare talaga namin that this is an AI film. So siguro, maganda yung naisip nyo po, gagawa rin ako ng this is real and this is AI, compare what is real and what is AI. So gagawa po tayo ng mga content na ganyan. last na lang po. Like any full-length movie na balak yung gawin na AI ba? Nasa pipeline na po ba yun? Actually, I don't know if it's time, pero bigyan ko lang kayo ng hint, no? We'll be launching a streaming platform in the near future. That is purely artificial intelligence sa mga content niya. So there will be films, there will be series, and yun, maraming mga balita. Gagawa din po ako ng news na ang nagre-report na po is artificial intelligence. Pero of course yung news dapat totoo yun. Okay. Parang hirap. Totoo yan. Actually, marami na hong deep fake ngayon, ha? Deep fake. Isa sa mga kailangan bantayan po ng mga cellphone users, ng mga nasa social media, yung deep fake. Kasi isa po yan, ako po talaga against ako dyan. Sa misuse ng AI, sa paggagawa ng kung ano-anong personalidad at pinipeke nila. And minsan nakakalungkot. Yung tao wala namang ginagawa, gagawa nila ng scandal using AI. So nakakalungkot po yung gano'n. Sir, last comment na lang. Sabi ni Cesar, si Jean Garcia daw po hindi siya AI yun. So totoo po yun. Totoong tao naman po si Miss Jean Garcia. Meron po kaming show. Thank you for asking that Miss Jean Garcia, i-challenge niya yung mga guests niya. Because ito kakaibang talk show naman po ito. Dahil itong talk show na to is kontrabida naman po ang mag-i-interview, hindi naman bida. Okay, congratulations, sir. Thank you, thank you. Thank you, Bobby Licentina, Entertainment Editor of Manila Bulletin. Our next questions will come from Peter Ledesma from Diario Pinoy and Police Files Tonight. Sana kami naman ang payamanin mo sa media. Marami ka ng pinayama. Alam mo, itong itong story mo, ito yung pinaka very inspiring sa lahat ng yung mga inspirational stories na napanood ko sa akin. Napakadugo ng kwento ng buhay mo and naangat mo ang buhay mo, di ba? Talagang kahanga-hanga ang isang boss RDR. Ayan. Kailan nag-start tong RDR Talks mo? Anong year ito? Pandemic ba? 2021 po. So pandemic, ayan. Kasi di ba uso talaga ang mga tao nasa bahay. Kaya nagkaroon ka talaga ng marami. Una sabi mo 2 viewers and then naging millions, di ba? Grabe, talagang ang kasikatan mo ay hindi lang Pilipinas kundi talagang iba't ibang bansa. Diba? Congratulations. And bakit si Jean Garcia ang ginawa niyo sa rami ng mga kontrabidas natin? Gusto ko magkaroon ng ibang flavor yung yung talk show. Kasi parang umay na yung tao sa typical na talk show na interview, tawanan, kulitan. Dito bardagulan naman. Parang gano'n ang gusto kong ipalabas. Basagan, bardagulan. Yun yung mga gano'n. At talagang bagay naman talaga sa kanya, Yes. diba? Tsaka siya po ang isa sa mga pinaka-prominenteng artista na talaga namang tinitingal at hinahangaan ng maraming tao. Pagdating sa, lalo na sa pagiging kontrabida. Kaya siya po talaga yun. Anong feeling, Boss RDR, na pinapasalamatan ka ng maraming negosyante? Diba? Yung feeling na nakatulong ka sa kanila, ang laki na naiangat ng business nila. So ano yung feeling ng ganun? Sa linggo po kasi may episode si Wendy, kaya siya Si Wendy, oo. Tanong salita din yung mga kasama ni Boss RDR. Yes, Wendy, oo. Okay. Ang tanong ninyo is, ano ang pakiramdam Yes. na pinapasalamatan si Boss RDR at ang RDR team Because ang laki na naitulungan niya doon sa programa niya. dahil yumaman sila? Yumaman. At lalo pa silang yumayaman. Yes, and At ang next na tanong ko kung gaano nakayaman si Boss RDR.
Sa totoo lang mga boss, especially nandito yung mga pinayaman ng RDR Talks, taas naman ang kamay ng mga business owners na yumaman ng todo. And sa pakiramdam, sa totoo lang is, yun yung hindi maipaliwanag. Kasi maraming panahon na iniisip namin, nung nag-uumpisa kami, may maniniwala kaya sa amin? At alam mo ang nangyari doon, may isang tao, dalawang tao na sumubok, sumama sa podcast ng RDR Talks. At gusto kong i-shout out, isa doon si RTD, si Real Talk Darbs. Palakpakan naman natin si Boss RTD. Isa po siya sa mga nagtiwala kay Boss RDR. At because of his interview, nagdire-diretso. Bakit? Dahil doon sa mga comments na nakikita namin, nagpapasalamat, grabe, ang dami naming nakuha, ang dami naming natutunan, may mga negosyanteng lumapit sa amin at gusto rin nilang ma-feature. Gusto rin nilang makuha yung ganong klase ng atensyon. And alam mo ba, boss, maraming tumanggi kay Boss RDR nung umpisa. Kinausap namin, lumapit kami sa kanila, pero dahil hindi pa sikat si Boss RDR noon, wala pa masyadong viewers, tinanggihan nila kami. Masakit yun. Sobrang sakit nun. Ganun pala, no, kapag nag-uumpisa ka. Yes. Maraming taong tatanggi sa'yo. Pero, nung merong taong nagtiwala, dumami yung viewers, dumami yung mga negosyanteng nanonood ng RDR Talks, magugulat ka, kami na yung tumatanggi sa kanila. And sobrang sarap lang sa pakiramdam dahil marami pong nandito ngayon na nakaranas, naka-experience yung katabi ho ninyo. Isa po siya sa mga nag-viral sa amin, si Miss Darla, no? Sobrang iba yung pakiramdam. Parang gusto mo ulit gumising ng kinabukasan kasi meron ka na namang tutulungan. Yes. Ayan. So, gusto Your ko lang name po, muna pala. Miss Maru po. Yes, Miss Ma. Yes. So, I just want to add to that, Miss Wendy, no? And for the rest of the audience na nandito po ngayon, ang RDR Talks po, or definitely the RDR Business Solutions, is known to change lives of those Filipino entrepreneurs and business owners. But more than that, mas na-appreciate po namin yung mga taong nanonood po sa amin. It's because yung mga business owners kasi, they have the means to get up. You know, alam mo yun, galing din sila sa hirap. They know how to struggle. Pero yung mga taong they lose hope, yung mga viewers natin, yung mga ordinaryong Pilipino, na they are hoping somebody, or someday, na makita din nila yung sarili nila, be with Boss RDR, and to become an entrepreneur. Malaking bagay po sa amin yun. And that is how we change lives. Hindi lang po sa mga nakausap ni Boss, but definitely to our viewers. Hi everyone, by the way, my name is Miko. Yes, sir. Ako naman, dati, di ko akalain na tatagal ako dito sa ganitong industry. No? Kasi I was an introvert. No, I don't know how to talk to business owners. No, nakita ko dito yung hindi lang sa mga business owners yung ginagawa namin talaga. Sa mga hindi nakakaalam, si Boss RDR, hindi lang sa business owner nakatingin kundi sa mga empleyado niya. So hindi lang empleyado yung tingin namin din sa sarili namin kundi family. No, kumbaga natulungan namin yung mga sarili namin na ilabas namin yung 100% potential namin. No, na kung saan na ilalabas namin yung mga creativity namin. So, yun, iba ang magmahal ng isang Boss RDR sa mga empleyado niya ngayon. And for sure, he's very generous, di ba? Yes, sobra. Oh. Lagi kami sapatos. And your dad, and for sure your dad is very proud of you, Boss RDR. Kasi di ba, talagang pinagalitan ka niya, sinermonan ka niya. But now, look at you now, di ba? Bongga! Congratulations and good luck ayan sa RDR Films and Stories kontra Bida Talks. Now, ang Billionaire News Channel has questions.
Good afternoon po, I'm Chet from Culinary News Channel. Ang tanong ko po, we're all aware that about businesses, businessman, businesswomen, yung RDR Films and Stories. Pero, anong klaseng audience po yung ina-expect ninyo na matutuwa dito? Kasi hindi naman, mahirap kasi na targetin lahat. So kayo po, ano pong target ninyo? Mainly, hindi kami nawawala dun sa niche namin, boss, na talagang mga inspiring individual, mga nag-a-aspire na magtagumpay sa buhay. So that's our first target. Of course, yung mga empleyado na gusto na mag-transition sa pagiging negosyante. So yun yung isa sa mga target market namin. Isa yung mga naghahanap ng additional income. Marami rin po kasi yun eh. Yung empleyado sila ngayon, naghahanap sila ng pagkakakitaan na alternatibo, kagaya ng swap tsaka yung Sanbreo, i-highlight ko lang din. Yung mga ganon, di ba? So yun mo yung mga target market namin. Tapos isa pa yung mga OFWs na gusto nang umuwi. Nakakalungkot po kasi ngayon sa kasalukuyan may nagaganap po na gera sa Middle East. Pero nakakalungkot po, ang dami nating kababayan na nagme-message po sa amin, as in nag-PPM po sila. Boss, gusto ko nang umuwi kasi nagbobombahan na dito. Nakakalungkot po na kinakailangan pang magpakalayo-layo para sa oportunidad wherein dito naman napakarami namang opportunity. So yung mga taong gusto na makakita ng oportunidad, alternatibo, yun po yung target market po talaga namin. Yun po ang inaay ko talaga. And yung mga next generation, like mga 17 years old, 18 years old na gusto nila maging makatulong sa mga magulang nila, instead na mag-part-time job sila, pwede naman silang mag-home-based business. Kagaya ng ino-offer ni Ma'am Darla, ni Ma'am Catherine. Ayan, nandyan si Ma'am Mary Cavita, ayan, ng Swap, di ba? Pwede sila maging virtual assistant or gumawa ng content sa social media, mga ganun po. I'm sure many people are curious kung paano ba nag-work yung production. Kasi with filmmaking, may tinatawag na production team, production crew. Meron din bang ganong team or tawag sa nag-work with AI? Kasi di ba meron din, kapag tumitingin tayo sa credits ng AI, meron din naman sa parang AI engineer, something like that. So we have AI prompt engineer, we have cinematographer, kasi kailangan po, napansin niyo yung pelikula, kailangan yung kulay niya balanse. Kumbaga, hindi rin po siya basta i-prompt mo lang yun na yun eh. Kailangan magmukha siyang pelikula talaga eh. So, tapos meron po tayong mga crew din na, of course, storyteller. So, how can you build a story without a storyteller? So, kailangan natin ng editorial din, gumagawa ng storyline. Cinematographer, AI engineer prompter, and of course, yung touch ko. Ako pa rin yung may final look dun sa pelikulang ilalabas ko. Siguro po, last question. Yeah. At, paano po natin na-maintain na may human touch pa rin yung mga AI content na mailalabas para makakonect sa mga audience? And narinig ko po kanina na we're very much open to change, to progress, kasi ito na nga yung future. But are there limitations? Kumbaga, may mga concerns ba tayong pinapakinggan na baka hanggang dito lang tayo para hindi natin ma-cross yung ethical boundaries na sinasabi nila? Thank you. Alright, to answer that, I'll be answering it regarding dun sa mga limitations and up to what extent lang ba tayo pwedeng gumamit ng AI. Sa totoo lang, AI is inevitable. Ibig sabihin, it cannot be stopped, it cannot be escaped, at hindi mo ito pwedeng tanggihan. Because right now, ginagamit mo siya. Tama? Ngayon, up until what extent pagdating sa filmmaking and content creation? First is, dahil wala pa tayong batas dito, we need to be ethical enough para magkaroon tayo ng standards. For example, napanood ninyo yung RDR stories namin. Tama? And those RDR stories, we have consent from the business owners. Yun yung hindi namin kakaligtaan dahil respeto ang gusto namin sa AI, filmmaking, and content creation. Number 1, consent. Number 2 is yung mga audio, yung mga clips na nakita ninyo, those are all licensed. Bayad at merong mga code yan na kinakailangan
Dahil ipa-flag ka ng social media kapag wala kang code, wala kang lisensya to use it. Meron kang marireceive na mga notification, this is, meron kang nilabag na standard nila, kailangan mo lang ilagay yung code or lisensya mo para tanggapin nila yung video. So lahat ng ginagawa namin, may lisensya at may consent.